Sa likod ng simpleng anyo, isang dalagang nagngangalang Naya ang nagtatago ng malaking sikreto na hindi inaasahan ng kahit sino. Sa nakalipas na taon, na-recruit siya ng Internal Affairs Service, ng pambansang pulisya para maging mata at tainga sa lansangan. Ang kanyang tungkulin ay mukhang simple lang. Magpanggap bilang ordinaryong mamamayan, obserbahan ang bawat detalye, at kumuha ng ebidensya ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga alagad ng batas na nagtataksil sa kanilang sinumpaang tungkulin. Walang nakakaalam, kahit ang mga kapitbahay niya sa inuupahang kwarto na madalas makita si Naya na dumadaan sakay ng lumang motor, na ang 25 anyos na dalagang ito ay isang sinanay na intel. Sadyang pinili ni Naya ang low profile na pamumuhay. Nakatira siya sa isang simpleng bed space sa gilid ng Maynila, nagkukunwaring empleyado ng isang pribadong kumpanya. Naniniwala siya na kapag mas agaw pansin, mas madaling mabigo ang misyon. Tuwing umaga, umaalis siya sakay ng kanyang kakarag-karag na scooter, tila isang karaniwang manggagawa na naipit sa routine. Pero sa totoo lang, sa loob ng kanyang work bag ay nakatago ang mga high-tech na kagamitan, mini camera, voice recorder, at isang special phone na direktang konektado sa headquarters. Sa araw na ito, gaya ng nakagawian, binabagtas ni Naya ang masikip na kalsada patungo sa sentro ng lungsod. Ngunit, may naramdaman siyang kakaiba na nagpagalaw sa kanyang instinto. Ang ingay ng mga busina ay nagsasapawan. May magulong sigawan mula sa direksyon ng palengke ng Quiapo. Dahan-dahan niyang itinabi ang motor sa gilid ng kalsada. Parang gusto lang niyang magpahinga sandali. Pero ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa isang malaking pulis na marahas na humahampas sa pinto ng isang jeepney. Namumula ang mukha nito sa galit. Ganito na naman, bulong ni Naya sa sarili. Mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri para pasimpleng i-on ang recording mode. Alam niya ang panganib. Kapag nahuli siya, hindi lang misyon ang mabibigo, kundi pati buhay niya ay pwedeng malagay sa alanganin. Pero hindi si Naya ang tipong umaatras. Laging umaalinggaw sa isip niya ang sinabi ng kanyang superior. Kung hindi tayo kikilos, sino pa? Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa anumang pwedeng mangyari. Ang araw na iyon, sadyang nagkataon man o tadhana, ang magiging pinakamalaking pagsubok niya. Tirik na ang araw at sinusunog ang aspalto. Ang hangin sa interseksyon ng palengke ay mabigat sa dibdib, nakaka-suffocate. Iparada ni Naya ang motor sa gilid ng bangketa, nagkunwaring inaayos ang helmet, habang ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa dumaraming tao. Ang mga busina ay umuugong, ang mga naglalako ng tubig ay sumisigaw, at ang amoy ng usok ng sasakyan na humalo sa amoy ng inihaw na laman ay pumupuno sa hangin. Ang lahat ng iyon ay naging perpektong panakip para itago ang kanyang intensyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang paningin ay nakalock sa isang pulis na naka-full uniform. Ang katawan nito ay maskulado parang bodybuilder. Hinarang nito ang isang jeepney habang sumisigaw. Nasaan ang lisensya at rehistro mo? Kung wala, magbayad ka ng multa ngayon din, bulyaw niya sa driver na namumutla na sa takot. Napakunot noo si Naya. Masyadong agresibo ang kilos nito para sa isang karaniwang inspeksyon. Tinatapik-tapik pa ng kamay nito ang bulsa ng pantalo ng driver. Kitang-kita na naghahanap ng lagay. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas ni Naya ang kanyang cellphone. Nagkunwari siyang nagtatype ng mensahe, pero ang totoo, ina-activate ng mga daliri niya ang recording mula sa likod ng kanyang dark glasses. Patuloy niyang binabantayan ang galaw ng tiwaling pulis. Pero biglang may magaspang na boses ang dumagundong mula sa gilid. Hoy, anong ginagawa mo? Sigaw ng isang tindero ng prutas na nakatingin sa kanya nang may pagdududa. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Naya. Saglit na nanigas ang kanyang katawan. Pero mabilis niyang nabawi ang kapanatagan. Gamit ang pilit ng ngiti, sumagot siya, tatawagan ko lang sana yung kaibigan ko, kuya. Nalimutan ko kasi yung wallet ko. Pagkatapos ay mabilis siyang lumakad palayo para hindi makatawag ng mas malaking atensyon. Medyo hinihingal siya nang ibalik niya ang tingin sa malaking pulis. Si Badong, ang tiwaling pulis, ay lalo pang nanggigigil ngayon, marahas na tinutulak ang isang rider ng motor na naglakas loob magreklamo. Kinagat ni Naya ang labi ng mariin. Sumusobra na ito. Pero alam niya na kung basta na lang siya sisingit ng walang matibay na ebidensya, baka siya pa ang pagbalingan ng galit ng mga tao.
Dahan-dahan, plinano niya ang susunod na hakbang habang umaasang sapat na ang recording sa cellphone niya para idiin ang malupit na lalaking iyon. Ang gulo sa paligid ng jeepney ay lalong lumalala. Ang driver, isang 50 anyos na tatay na nagngangalang Mang Anjo, ay nanginginig ang kamay na inilabas ang manipis na pitaka. Ito lang po ang dala ko, sir. Mahina niyang sabi, iniaabot ang ilang gusot na pera. Hinablot ni Badong ang pera at nanlisik ang mata nang makita ang halaga. Ito lang. Huwag mo akong lokohin. Sigaw niya sabay tapon ng pera sa lupa. Ang mga lumang papel na pera ay nilipad ng hangin dahilan para matahimik sa takot ang ilang tao. Sa likod ng kanyang dark glasses, ang mga daliri ni Naya ay kumakatok sa manibela ng motor sa kaba. Ang eksenang ito ay lampas na sa karaniwang pangungutong, ito ay hayagang hold up sa tanghaling tapat. Nang hindi namamalayan, muling inabot ng kamay niya ang cellphone, inactivate ang video mode. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang hinlalaki. Stay in position. Huwag magmadali, bulong niya sa sarili, sinusubukang ayusin ang anggulo ng kamera para makunan ng malinaw ang mukha ni Badong. Pero biglang lumingon ang pulis sa direksyon niya. Pulang-pula ang mukha sa galit. Mabilis na yumuko si Naya. Nagpanggap na nagtatali ng sapatos. Kumabog ng malakas ang puso niya. Tila ba sasabog na ito? Nahuli na ba siya? Ang tunog ng papalapit na combat boots ay huminto mismo sa harap ng isang tindero ng medyas. Kanina ka pa nakatingin sa akin ha? May problema ka, bulyaw ni Badong. Agad na umiling ang matandang tindero na namumutla sa takot. Nakahinga ng maluwag si Naya sandali pero ang kapayapaan ay agad ding nawala. Tumalikod si Badong at lumakad papunta sa susunod na jeepney. Mas magaspang na ngayon ang boses niya kasabay ng paghampas ng batuta sa palad. Kung ayaw niyong humaba ang usapan, ilabas niyo na ang pera ngayon, banta niya. Ang sitwasyon ay lalong nawawalan ng kontrol. Alam ni Naya na kailangan na niyang kumilos bago pa may madagdag na biktima. Dahan-dahan siyang lumapit. Handa na ang cellphone sa kamay para i-record ang bawat detalye. Nanginginig ang kamay niya, tumutulo ang pawis. Pero pinindot pa rin niya ang record button. Sa sandaling iyon, isang malaking anino ang tumakip sa screen ng cellphone niya. Anong ginagawa mo, ha? Ang boses ni Badong ay dumagundong at nagpatayo ng balahibo ni Naya. Sa reflex, itinago ni Naya ang cellphone sa loob ng jacket. Huli na. Ang bakal na kamay ni Badong ay humawak ng mahigpit sa braso niya. Ang amoy ng yosi ay tumutusok sa ilong. Ilabas mo iyang cellphone. Sigaw niya. Sinubukan ni Naya na pumiglas. Tatawag lang po ako, sir. Naputol ang sasabihin niya dahil sa marahas na tulak. Muntik na siyang matumba sa isang brutal na galaw. Inagaw ang cellphone niya. Ang screen ay nakailaw pa at ipinapakita ang recording. Lalong namula ang mukha ni Badong. Isa kang espiya, sigaw niya. Mabilis na lumipad ang kamay niya at sinampal ng malakas ang pisngi ni Naya. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa gitna ng palengke. Ilang residente ang huminto at tumingin ng gulat. Gumapang ang hapdi sa pisngi niya. Pero ang mas masakit ay ang kahihiyan sa harap ng publiko. Putok ang labi niya, nalasahan niya ang dugo sa bibig. Habang pilit na bumabangon, mapait siyang bumulong. Wala kayong karapatang gawin ito. Ngunit, itinaas na ni Badong ang kanyang batuta. Nagliliyab ang mga mata nito sa banta. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan pero walang naglakas loob lumapit. Naramdaman ni Naya ang pagtulo ng dugo sa gilid ng labi. Ang lasa ng bakal ay pumuno sa bibig niya, mahigpit na nakakuyom ang kamao, bumaon ang mga kuko sa palad. Ang bawat hibla ng kalamnan niya ay sumisigaw na gantihan ang sampal na iyon ng doble. Pero ang boses ng matinding pagsasanay sa loob ng ilang linggo ay muling narinig sa isip niya. Kontrolin ang emosyon. Mas mahalaga ang ebidensya kaysa paghihiganti. Hinihingal na tumayo ulit si Naya, pinunasan ang dugo gamit ang likod ng kamay. Ang boses niya ay mababa pero matalim gaya ng patalim. Alam niyo po bang gumagawa kayo ng mabigat na paglabag? Mumisi ng pangiinsulto si Badong, umiling ng may kayabangan. Bastos na babae, ang lakas ng loob mong turuan ako. Muli niyang itinaas ang kamay handang humampas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Naya,
Nangingilid ang luha sa mata, pero ang tingin niya ay nagpapakita ng determinasyon na nagpaduda kay Badong sandali. Nagsimulang lumapit ang mga tao. Ang iba ay nagtaas ng cellphone para mag-record, ang iba ay bumubulong ng may galit. Matagal na siyang ganyan, mapang-abuso, bulong ng isang nanay na tindera ng gulay. Narinig iyon ni Naya at na-realize na hindi ito ang unang beses na naghari-harian si Badong. Kumabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na pinipigil. Bigla, sa malambing na boses ay nagtanong siya, "May pamilya po kayo, may mga anak di ba?" Nagulat si Badong, nagsalubong ang kilay. "Anong balak mo?" Galit na tanong niya. Bumuntong hininga ng malalim si Naya. "Gusto ko lang pong isipin nyo. Paano kung isang araw sila naman ang tratuhin ng ganyan ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila?" Ang pangungusap na iyon ay bumitin sa mainit na hangin. Biglang tumahimik ang mga tao. Ngunit sa halip na matauhan, lalong namula ang mukha ni Badong parang takure na kumukulo at malapit ng sumabog. "Sa tingin mo matuturuan mo ako?" Bulyaw niya habang humahakbang palapit. Hinawakan ng kanang kamay ang batuta sa bewang. Umatras si Naya ng isang hakbang. Sinuyod ng mata ni Naya ang paligid, naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin para pantayan ang lakas ni Badong na higit na mas malaki. Ang paningin niya ay dumapo sa isang maruming plastik na timba ng tindero ng gulay. Ang tubig ay malabo at kulay tsokolate, puno ng lupa at lantang dahon. Nang walang pag-iisip, hinablot niya ang timba. "Huwag na po kayong lalapit," babala niya sa malakas na boses. Pero tumawa lang nang aasar si Badong. Pulang-pula ang mukha, palapit ng palapit ang hakbang. Ang bakal na batuta sa kamay ay nakaamba na, handang humampas. Sa mabilis na galaw at buong tapang, iwinasiwas ni Naya ang timba paharap. Bumuhos ang maruming tubig at tumama mismo sa mukha at uniporme ni Badong. Napasinghap ang mga nanonood sa gulat. "Walang hiyang babae!" Sigaw ni Badong habang dumudura, sinusubukang ilabas ang maruming tubig na pumasok sa bibig niya. Kinusot niya ang mahapdi na mata habang ang amoy ng lansa ay kumalat sa hangin na nagpadagdag sa tensyon. Gumuwang si Badong. Ang puting uniforme ay may mansa na ngayon ng maruming putik. Ang namumula niyang mukha ay mas kitang-kita sa likod ng nakakadiring likido. Pinigil ni Naya ang pagduwal pero hindi siya nagsisisi. "Yan ang kapalit ng ginawa niyo, sir," malamig niyang bulong. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basyong timba. Naghanda para sa susunod na reaksyon. Ang hangin sa paligid ng palengke ay biglang naging nakakatakot parang kable ng bakal na hinila hanggang sa mapatid. Si Badong na basang-basa ay umungol parang sugatang hayop. Mahigpit ang hawak niya sa batuta. "Pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundo." Bulyaw niya sabay hampas ng batuta kay Naya. Pero sa pagkakataong ito, hindi umatras si Naya. Gamit ang sanay na galaw, sinalag niya ang atake gamit ang braso na naka-leather jacket. Tumusok ang sakit, pero hindi ito maikukumpara sa galit na nag-aalab sa loob niya. "Tama na!" Malakas niyang sigaw, ang boses ay malinaw, may wibawa at puno ng otoridad. Sa isang iglap, dinukot niya ang bulsa ng jacket. Inilabas ang kumikinang na badge, Special Agent ng Internal Affairs Service ng pulisya. Ang boses niya ay umalingaw at bumasag sa katahimikan ng palengke na biglang tumahimik. Kuminang ang badge sa ilalim ng tirik na araw, simbolo ng katarungan na hindi matututulan. "Sa ngalan ng batas, inaaresto kita." Biglang namutla si Badong. Bumuka ang bibig niya parang isda na nawalan ng hangin. Nahulog ang batuta na lumikha ng malakas na tunog. "Hindi maaari," bulong niya habang nagsisimulang manginig ang katawan. Ilang residente ang lumapit agad. Puno ng galit ang mukha nila na humihingi ng ganti. Huminga ng malalim si Naya, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa balikat niya. Sa malamig na boses sinabi niya, "Pakibigay po ang inyong badge at baril." Ang palengke na kanina ay magulo ay biglang naging tahimik at nakakatakot. Tumigil ang mga tindero sa pagtawad. Pinatay ng mga motorista ang makina. Kahit ang mga batang nagtatakbuhan ay tumigil. Lahat ng mata ay nakatuon sa iisang lugar. Ang badge na kumikinang sa kamay ni Naya ay tila naglalabas ng enerhiya na nagpapahinto sa oras. Isang lolang nagtitinda ng kakanin ang nagtakip ng bibig gamit ang nanginginig na kamay. "Kaya pala may anghel na nagpapanggap sa atin."
Mahina niyang bulong. Ang pangungusap na iyon ay mabilis na kumalat mula sa isang tao papunta sa iba. Dahilan para ang mga residenteng kanina ay takot ay magsimula ng maglakas loob lumapit. Bumuo ng maluwag na bilog ang mga tao sa paligid ni Nanaya at Badong na ngayon ay namumutla sa takot. Mula sa sulok ng palengke, itinaas ng isang binata ang cellphone niya. Nirecord ko po kanina pa, ma'am. Nandito lahat ng ginawa niya. Sigaw niya ng puno ng sigla. Agad na naglabas din ang ibang residente ng cellphone bilang suporta sa ebidensya. Ang tunog ng shutter ng kamera at maliliit na flash na kumukurap-kurap ay nagpamukhang lalong maliit si Badong sa gitna ng bilog ng mga tao. Naramdaman ni Naya ang pagbabago ng enerhiya sa paligid niya. Ang takot ng mga mamamayan ay napalitan ng kolektibong tapang. Handa po kaming maging saksi, sigaw ng isang tatay na biktima rin ng pangingikil kanina. Tumango ng marahan si Naya, nangingilid ang luha sa mata. Alam niyang ang tungkulin niya ay hindi lang hulihin ang lumalabag sa batas, kundi ibalik din ang tapang sa mga taong matagal nang inaapi. Salamat, maikli niyang sabi. Paos ang boses dahil sa emosyon. Wala pang 10 minuto matapos niyang ipadala ang emergency code, narinig na ang sirena na papalapit. Nagbigay daan ang mga tao. 2 itim na mobile patrol na may pulang guhit ang huminto sa harap ng lokasyon, kasunod ang van na may logo ng Internal Affairs Service. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang lalaking nakasalamin na naka-full uniform ang lumabas. Matatag ang hakbang. Situation Report Agent Naya? Maikli niyang tanong. Sumulyap siya kay Badong na nakaupo na ngayon ng matamlay sa bangketa. Mabilis na nagbigay ng report si Naya at ipinakita ang recording sa cellphone. Nandito po ang lahat, kasama ang testimonya ng mga residente, matigas niyang paliwanag. Kahit magulo pa ang itsura, 2 opisyal ang agad na umalalay kay Badong. Gamit ang kapangyarihang ibinigay, inaaresto ka namin sa kasong pangingikil, pang-aabuso, at pagmamalabi sa tungkulin, sabi ng isang opisyal habang pinupusasan ang nanginginig na kamay nito. Naglakad si Badong ng jiwang-jiwang at nakayuko ng malalim habang dinadala sa mobile patrol. Ang maputla niyang mukha ay sumasalamin sa pagsisisi na huli ng dumating. Samantala, nilapitan ni Major Magsaysay, ang pinuno ng Internal Affairs, si Naya na may ekspresyong mahirap basahin. Tinitigan niya ang sugat sa labi ng batang ahente. Good report, maikli niyang bulong. Pero sa susunod maghintay ka ng backup bago kumuha ng ganitong risko. Umiti ng mapait si Naya, na-realize kung gaano siya kalapit sa panganib kanina. Pangako po mag-iingat na ako, sir. Pero minsan hindi makakapaghintay ang katarungan, sagot niya habang sumusulyap sa mga residenteng nagkukumpon pa rin. Ang mga mukha nila ngayon ay puno na ng pag-asa. Ilang oras ang lumipas, sa headquarters, bigla ang tinipon ang lahat ng miyembro ng pulisya. Nakatayo si General Razon ng matikas ang balikat. Ang mukha niya ay matigas parang bato. Ito ay kahihiyan sa ating lahat. Dumagundong ang boses niya sa tahimik na assembly hall. Ang tiwaling si Badong na naging mapang-api ay nakatayo na ngayon sa harap ng podium. Tinanggal na ang uniforme niya. Tanging maruming t-shirt na lang ang nakadikit sa nanginginig na katawan. Mabilis at walang kompromiso ang proseso ng internal trial. Ang ebidensya ng recording mula kay Naya dagdag pa ang testimonya ng 12 ng residente ng Quiapo Market ay nag-alis ng lusot para kay Badong. Dahil dito ikaw ay napatunayang nagkasala at tinatanggal sa serbisyo nang walang dangal mula sa institusyon ng pulisya, desisyon ng hukom sa pinal na boses. Umalingaw-ngaw ang tunog ng maso tila naging matibay na tuldok. Narinig ang buntong hininga ng ginhawa mula sa mga naroon. Pinanood ni Naya, na naroon bilang pangunahing saksi, kung paano gumuwang ang dating pulis habang inilalabas. Ang mapula niyang mata ay tila may hinahanap sa karamihan, pagsisisi siguro o kapatawaran. Sana maging leksyon ito. Bulong ni Naya sa kasama sa tabi ni General Razon, tapos ay tinitigan ng matalim ang buong hanay ng mga miyembro. Simula sa araw na ito, hihigpitan ang internal monitoring ng 3 beses. Sa publiko, ipinapangako namin na lilinisin namin ang hanay mula sa mga ganitong klaseng tiwali. Malakas ang boses at hindi matututulan. Sa labas ng gusali, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa parusa kay Badong.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling naniwala ang mga mamamayan na posible ang pagbabago. Kinabukasan, sariwa pa ang hangin nang lumabas si Captain Sarah mula sa kanyang apartment suot ang simpleng jogging outfit, pink jacket at yellow shorts dahilan para magmukha siyang karaniwang babae na nag-ehersisyo. Ngunit sa likod ng relax na itsura, ang matatalim niyang mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Mula pa kagabi, sinusundan na ng intelligence ng Scout Rangers ang galaw ng isang grupo ng terorista na hinihinalang magsasagawa ng pag-atake sa sentro ng lungsod. Kinuha ni Sarah ang jogging route na plinano na dadaan sa tahimik na kalsada ng isang exclusive subdivision. Sa malayo, isang lalaking naka-baseball cap at dark glasses ang naglalakad ng maingat. Siya ang target, ang courier ng teroristang grupo na may dalang importanteng dokumento. Huwag kang mawawala sa paningin ko. Bulong niya sa sarili habang nagkukunwaring nagtatali ng sapatos. Sinisigurong hindi mapapansin ng lalaki ang presensya niya. Sa interseksyon, biglang lumiko ang target sa isang newsstand. Huminto sandali si Sarah, nagpanggap na tinitignan ang notification sa smartwatch. Mula sa layong iyon, nakita niya ang palitan ng gamit sa isang babaeng nakakasual na damit. May transaction, isip niya ng alerto. Nanatiling regular ang paghinga kahit tumaas ang tensyon. Ipinagpatuloy niya ang jogging, pinanatili ang safe distance. Pinakinggan ng tainga ang malabong usapan na pwedeng maging kapaki-pakinabang. Biglang lumingon ang lalaki sa direksyon niya. Kumabog ang dibdib ni Sarah, pero nanatili siyang kalmado. Sa relax na paraan, ngumiti siya ng palakaibigan, tumango ng bahagya, tila ba isa lang siyang jogger na napadaan. Hindi siya pinansin ng target. Bumalik ang atensyon sa cellphone, nakahinga ng maluwag si Sarah. Ligtas pa, bulong niya. Pero alam niyang mahaba pa ang misyon. Matapos siguraduhin na pumasok ang target sa isang maliit na cave, nagdesisyon siyang huwag magmadaling sundan ito. Masyadong malapit, delikado. Dumapo ang mata niya sa isang tindahan ng prutas sa kabilang kalsada. Perfect, bulong niya. Mula doon ay mababantayan niya ang cave nang hindi naghihinala. Sa relax na hakbang, tumawid siya. Paminsan-minsan ay sumusulyap para siguraduhing nasa loob pa rin ang target. Sa harap ng tindahan, nagpanggap siyang interesado sa tumpok ng naninilaw na dalandan. Magkano po, tatay? Tanong niya sa matandang tindero sa likod ng mesa. Ang mata ay pasimple pa ring sumusulyap sa cave. 100 ang kilo, miss. Matamis yan, sagot ng tindero ng palakaibigan, hindi alam na ang babae sa harap niya ay nagmamanman ng bagay na mas mapanganib kaysa sa pagpili lang ng prutas. Tumango si Sarah, kumuha ng ilang dalandan para lang pagtakpan ang galaw niya. Mabilis pa rin ang kanyang sanay na kamay, samantalang ang isip ay nakapokus ng buo sa misyon. Mula sa likod ng dark glasses, nakita niya ang target na nakikipag-usap ng tense sa telepono. May development, isip niya ng alerto. Biglang tumayo ang target, naglapag ng pera sa mesa ng cave, at nagmadaling lumabas. Napakunot noo si Sarah. Nagmamadali siya. Nang walang pag-aalinlangan, inabot agad niya ang pera sa tindero. Ito po, tatay. Salamat. Jesse, ngunit bago pa man makahabol, isang gulo mula sa dulo ng kalsada ang umagaw sa atensyon niya. Isang pulis na marahas ang ugali ang humaharang sa isang street vendor. Bumuntong hininga ng malalim si Sarah. May importanteng misyon na naghihintay, pero ang tanawing iyon ay tumarak sa puso niya. Nag-alangan siya sandali, pero ang takot na tingi ng matandang tindero ay tumusok sa puso niya. Sa isang banda, palayo ng palayo ang target na terorista sa mabilis na hakbang. Pero sa kabilang banda, ang sigaw ng takot ng matandang tindero ay tumutusok sa tainga niya. Binayaran ko na po ngayong buwan, sir. Kahapon lang po ako nagbayad. Daing ng isang matandang nagtitinda ng barbecue. Nanginginig ang boses. Sa harap niya, nakatayo si Jepoy, ang tiwaling pulis na nakauniporme, masyadong malapit. Puno ng kayabangan ang mukha na mahirap itago. Bagong patakaran, tay. Kung ayaw mo, isara mo na lang ang pwesto, bulyaw niya habang tinatapik-tapik ang batuta sa palad. Mula sa likod ng dark glasses, kumuyom ng mahigpit ang mga daliri ni Sarah, kahit sinusubukan niyang manatiling kalmado. Sa dulo ng kalsada, dahan-dahang nawawala ang pangunahing target.
Ngunit, mas malakas ang udyok ng kanyang instinto bilang sundalo at tagapagtanggol ng katotohanan. Huminga ng malalim si Sarah, binubulong sa sarili. Focus, Sarah, focus. Pero nang simula ni Jepoy na hilahin ng marahas ang karito ng barbecue, tila ba aagawin ang paninda ng matanda, kumulo ang dugo niya. Sir, parang awan niyo na po, puhunan ito ng pamilya ko. Pakiusap ng tindero habang magkadaop ang palad nila nagdarasal. Tumawa lang ng maikli at malamig si Jepoy. Ang problema ng pamilya mo ay hindi ko problema. Ang malinaw, kapag walang pera, bawal magtinda dito. Ang boses na iyon ang bumasag sa natitirang pasensya ni Sarah. Ang mata na kanina ay nakapokus sa target na terorista ay nakatingin na ngayon sa kawalan ng katarungan sa harap ng mata. Sa matatag na hakbang, inilapag niya ang supot ng dalandan sa mesa ni Mang Jono. Iwan ko muna to, tatay, maikli niyang sabi. Mabilis na gumalaw ang balingkinitan niyang katawan sa bangketa, papunta sa lugar ng gulo. Sa loob-loob niya alam niyang pwedeng ilagay nito sa panganib ang pangunahing misyon. Pero nang makita ang takot sa mata ng matandang tindero, wala siyang ibang choice. Hindi sa araw na ito, bulong niya. Sa araw na ito, kailangang ipairal ang katarungan kahit ng isang intel na nakaduty, ngayon ay nasa 3 metro na lang ang layo niya kay Jepoy. Kinukwenta ng mata niya ang bawat galaw ng tiwali. Ang kamay na sinanay para i-lock ang kaaway sa loob ng ilang segundo ay nakakuyom ng maluwag sa gilid ng katawan. Kalmado, pinipigilan niya ang combat instinct na nagsisimulang mag-alab. Pero nang itulak ni Jepoy ang kariton hanggang sa muntik ng mabangga ang tindero, kusa siyang humakbang pasulong. Excuse me, sir, sabi ni Sarah sa patag pero matigas na boses, nakatayo sa pagitan ni Jepoy at ng nanginginig na tindero. Hindi po ba mas magandang ayusin ang ganitong usapan ng maayos? Tinitigan siya ni Jepoy mula ulo hanggang paa. Umisinang nang mamaliit ang mukha. Opisyal na lakad to, miss. Huwag kang makialam. Naramdaman ni Sarah ang tingin ng mga residente sa paligid na nagsisimulang magkumpol. May halong pag-asa at pag-aalala sa mata nila. Ang iba ay nagre-record gamit ang cellphone. Ang iba ay nagbubulungan ng balisa. Pero ang pangingikil sa maliliit na tao ay hindi bahagi ng opisyal na trabaho, di ba? Dagdag ni Sarah, mababa pero matigas ang tono. Namula ang mukha ni Jepoy. Sino ka para utusan ako? Bulyaw niya habang lumalapit. Ang hininga ay amoy alak. Nanatiling tahimik si Sarah. Ang postura ay hindi defensive, pero hindi rin umaatras. Sa sulok ng isip niya, alam niyang palayo na ng palayo ang target na terorista. Ngunit, sa harap ng mata niya ay may taong bayang nangangailangan ng proteksyon. At para sa isang sundalo ng Scout Ranger, hindi iyon opsyon, iyon ay obligasyon. Naningkit ang mata ni Jepoy, inilapit ang mukha ng ilang pulgada lang kay Sarah. Tumama sa mukha niya ang mabigat na hiningang amoy alak. Sino ka sa akala mo, paos na disis na puno ng banta? Nakataas na ang malaking kamay handang manulak. Nanatiling nakatayo si Sarah. Matalim ang mata, hindi kumukurap sa pagtantya sa bawat galaw. Biglang dumating ang tulak, humampas ng malakas ang palad ni Jepoy sa balikat niya. Para sa karaniwang tao, sapat na iyon para magpajuwang. Pero gumalaw lang ng kaunti ang katawan ni Sarah. Nanatiling matibay ang tapak ng paa sa lupa. Ilang residente ang nagtakip ng bibig. May bumulong ng nagpapanik. Tama na, ma'am. Huwag nang labanan. Narinig ang nanginginig na boses ng isang matandang babae mula sa likod. Bumuntong hininga ng malalim si Sarah, pinipigilan ang emosyon. Gusto ko lang na maayos ito ng mabuti, sir. Nanatiling kalmado ang boses. Kahit mabilis ang tibok ng puso, alam niyang ang isang maling hakbang ay pwedeng magdulot ng mas malang karahasan. Ngunit, si Jepoy na naramdamang hinamon sa harap ng publiko ay lalong nawalan ng kontrol. Mabuti, ikaw ang naghahanap ng gulo. Sigaw niya habang lumalapit palalo. Nanatiling neutral ang mukha ni Sarah, pero nanigas ang mga daliri. Ang ilang taong pagsasanay sa Scout Ranger ay nagturo sa kanya na kontrolin ang sitwasyon, pero inihahanda rin siya para sa pinakamasama. Nang itaas ulit ni Jepoy ang kamay, sa pagkakataong ito ay malinaw na may intensyong manakot, alam ni Sarah na paubos na ang pasensya niya. Huling babala, sir. Bulong niya ng mahina, sapat lang para marinig ni Jepoy, pero ang tingin ng mata ay nagpatindig ng balahibo.
Lalong nag-alab ang galit ng Tiwali. Hindi niya alam na naglalaro siya ng apoy. Sa marahas na galaw, nagpakawala ng biglaang sipa si Jepoy sa binti ni Sarah. Bastos na babae, gigil niyang sabi sa pagitan ng nakakagat ng ngipin. Ngunit bago pa tumama ang sipa, gumalaw ang paa ni Sarah sa reflex, umusog ng ilang sentimetro, sapat para sumablay ang atake. Umingit ng malakas ang sapatos ni Jepoy, kumayod sa aspalto, bumasag sa katahimikan. Sir, ayoko ng gulo. Nanatiling patag ang boses ni Sarah, pero malinaw na mailaman na babala. Pero masyado nang lunod si Jepoy sa emosyon. Tumahimik ka, bulyaw niya habang nagpapakawala ng pangalawang sipa. Sa pagkakataong ito ay mas mataas papunta sa bewang. Pinaikot ni Sarah ang katawan ng maliksi, umiwas ng perpekto habang pinapanatili ang balanse. Ilang residente ang nagsimulang sumigaw sa takot. May mga nagmadaling lumayo. Tumulo ang malamig na pawis sa sentido ni Jepoy. Hinihingal siya hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit na hindi mapigilan. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang pulis, sigaw niya habang sinusubukang hawakan ang kwelyo ng damit ni Sarah. Ngunit hangin lang ang nahawakan ng mga daliri. Nakahakbang na paatras si Sarah ng tama. Nakataas ang dalawang kamay ng kalahati sa posisyon ng depensa. Hindi ako nang iinsulto ng kahit sino, pero kailangan niyong tumigil bago pa lumalato. Nanlaki ang mata ni Jepoy ng ligaw. Nang lumipad ang pangatlong sipa, sa pagkakataong ito ay sakto sa tiyan ni Sarah, hindi na pwedeng manahimik lang. Mabilis na gumalaw ang malakas niyang braso, sinalag ang atake dahilan para gumuwang si Jepoy paatras. Napasinghap ang mga manonood. Tama na, sir, sabi ni Sarah sa matigas na tono. Sa unang pagkakataon ay narinig ng malinaw. Ngunit sa likod ng katahimikan ng mga mata ay may kislap ng pasensya na nagsisimula ng maubos. Lalong naging tense ang hangin sa paligid nila. Habang nag-ipon ng lakas si Jepoy para sa susunod na atake, namula ang mukha, nanigas ang ugat sa lig. Sa tingin mo matatalo mo ako, sigaw niya habang tumatalon pasulong. Nakakuyom ang kanang kamay, handang humampas. Bumuntong hininga ng malalim si Sarah, wala nang silbi ang mga salita. Kusa nang kumuha ng perpektong defensive position ang katawan. Bahagyang nakastretch ang paa. Nakatukod ang bigat ng katawan sa bola ng paa. Handa nang gumalaw sa lahat ng direksyon. Dumating ang susunod na sipa, parang kidlat, nakatutok mismo sa tagiliran ni Sarah. Ngunit bago pa tumama sa target, mabilis na umikot ang katawan ni Sarah, dahilan para mapakurap ang ilang manonood. Perpekto ang kanyang 360-degree turn, bumubuo ng nakamamatay na momentum. Patawad. Bulong niya ng mahina, halos parang dasal, habang lumilipad sa ere ang kanang paa. Tumama ang gilid ng sapatos ni Sarah sa pisngi ni Jepoy ang may malakas na ipak, dahilan para mapalingon ang ulo nito sa gilid. Agad na tumulo ang dugo sa gilid ng bibig ng Tiwali. Gumwang si Jepoy ng ilang hakbang paatras. Nagdilim ang paningin. Hawak ng kanang kamay ang pisngi na nagsisimula ng mamaga. Walang hiya, sabi niya habang nagsisimulang mapuno ng takot ang mga mata. Tumayo ulit ng tuwid si Sarah. Nanatiling regular ang paghinga kahit mabilis ang tibok ng puso. Ayoko kayong saktan, sabi niya sa boses na biglang naging napakalamig. Ngunit nang subukang bumangon ulit ni Jepoy na puno ng galit ang mukha, gumalaw na ang kamay ni Sarah sa bewang. May kung anong kumintab sa kamay niya, dahilan para manigas ang lahat, kasama na si Jepoy. Mabilis pa sa kidlat ang galaw. Inilabas niya ang baril mula sa tagong lalagyan sa likod ng jogging outfit. Narinig ng malinaw ang tunog ng bakal ng ikasa ang gatilyo sa gitna ng katahimikan na biglang bumalot sa pinangyarihan. Ang dulo ng gas barrel ay nakadikit na ngayon ng perpekto sa nanginginig na labi ni Jepoy. Huwag! Naipit ang boses niya, nanlaki ang mata sa takot. Ang amoy ng lansa ng dugo mula sa bibig ay humalo sa amoy ng malamig na pawis na biglang bumaha sa katawan. Hindi gumalaw si Sarah. Ang kamay na maihawak ng baril ay nanatiling matatag, parang bato na walang nginig kahit kaunti. Isang galaw lang. Bulong niya ng mahina na nagpatindig ng balahibo. At ituturing ko itong pag-atake sa opisyal ng gobyerno. Ang malamig na tingin ng mata niya ay nagpadala ng mensahe na mas malinaw kaysa sa salita, hindi ito hungkag na banta. Nanigas si Jepoy parang rebulto. Nagsimulang manginig ang tuhod.
Sa sumunod na segundo nang hindi namamalayan ay umihi siya sa uniforme na bumuo ng maliit na lawa sa aspalto. Pulis ako. Nautal niyang sabi na takot at ako ay Scout Ranger. Balas ni Sarah ng patagdahilan para lalong mamutla ang mukha ni Jepoy. Sa paligid nila, ang mga taong kanina ay nagpapanik ay natahimik na tulala. Ilang cellphone ang nagre-record pa rin, pero walang naglakas loob gumalaw. Gamit ang kaliwang kamay, dahan-dahang dinukot ni Sarah sa likurang bulsa ang military na nakatago sa likod ng jogging outfit. Ngayon, sabi niya, dinidiin ang bawat salita. Tatapusin natin to sa tamang paraan habang nakatutok pa rin ang baril. Inabot ng kaliwang kamay ni Sarah ang cellphone sa likurang bulsa ng jogging pants. Mabilis na pinindot ng daliri ang speed dial button konektado sa importanteng numero. Major. Matigas na boses ang narinig sa kabilang linya. Situation report, Sarah. May miyembro na nanggugulo sa operasyon. Report ni Sarah ng maikli, hindi inaalis ang tingin kay Jepoy na naninigas pa rin. Pangingikil sa sibilyan, pang-aabuso, at pagharang sa active intelligence mission. Patag ang tono ng boses pero may halong galit na pinipigil. Sa kabilang linya ay narinig ang tunog ng papel na nagmamadali at upuan na iniusog. Location, tanong ni Major magsaysay ng maikli. Naka-standby mode na kami. Quiapo Market East Side. Na-neutralize ko na, pero kailangan ng mabilis na action, sagot ni Sarah. Pinaluwag niya ng kaunti ang diin ng baril sa labi ni Jepoy, pero nanatili sa alert position. Humikbi ng mahina ang tiwali. Tumulo ang luha na maihalong dugo sa pisngi. Pagkarinig doon, yumuko ng kaunti si Sarah kay Jepoy. Parating na ang commander mo. Mas mabuting makipagtulungan ka. Wala pang 10 minuto, narinig na ang tunog ng sirena na papalapit. Ibinaba na ni Sarah sa wakas ang baril, pero hindi pa isinisilid. Huwag kang gagalaw, bulong niya kay Jepoy nang ayon ay nakaupo ng hapo sa aspalto. Sa malayo, ang pula at asul na ilaw ng mobile patrol ay nakita ng tumatahak sa kalsada. Ang tunog ay umuugong na tumutusok sa tainga palapit ng palapit. Hindi mag-aaksaya ng oras si General Razon para parusahan ang isang tiwali na naglakas loob guluhin ang secret operation ng Scout Ranger. Huminto ang mobile patrol ng marahas sakto sa harap ng umpukan ng mga tao. Nagliparan ang alikabok mula sa gulong na biglang pumreno. Tumalon palabas si General Razon bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. Nakakunot ang noo na puno ng malamig na galit na dumadagan sa hangin sa paligid. Dalhin siya. Maikli at matalim ang utos niya sa 2 pulis na kasama. Agad nilang hinawakan si Jepoy na nakaupo pa rin ng hapo sa aspalto. Mabilis na pinusasan ang kamay sa likod. Captain, full report, tanong ni General Razon kay Sarah habang sumusulyap sa ilang residenteng nagre-record pa rin gamit ang cellphone. Recorded na ang lahat, mga residenteng commander. Matigas na sagot ni Sarah. Paulit-ulit na ang pangingikil ng tiwaling ito. Nagsimulang marinig ang bulungan ng mga tao. Gumulong sa pagitan ng umpukan. Sa wakas may naglakas loob din, sabi ng isa ng mahina pero puno ng ginhawa. Bumuntong hininga ng malalim si General Razon. Nakakahiya ito sa institusyon. Kinabukasan, naging saksi ang korte. Nakaupo si Jepoy ng hapo sa upuan ng nasasakdal. Binasa ng piskal sa malakas na boses ang kaso, pangingikil, pang-aabuso, at pagharang sa tungkulin ng Estado. Ipinakita ang video recording mula sa mga residente isa-isa, kasama ang eksena kung saan marahas na sinubukan ni Jepoy na sipain si Sarah. Umiling-iling ang hukom, malungkot ang mukha. Mabigat na paglabag to. Umalingaw-ngaw ang tunog ng maso sa mesa. Ang pinal na boses ay pumuno sa kwarto. Hatol na 5 taong pagkakulong ng walang kompromiso. Yumuko si Jepoy. Sa likurang hanay, nagbulungan ang mga street vendors ng may ginhawa. Sa labas ng gusali ng korte, si Sarah na bumalik na sa intelligence duty ay nakangiti lang ng tipid nang marinig ang balita. Kulang ng isa. Mahina niyang bulong habang humihigop ng mainit na kape. Bumalik ang tingin sa kalsada. May mga terorista pa na dapat tugisin. Tanghaling tapat noon, nakapapaso ang init sa kalsada ng Quiapo na puno ng mabigat na trapiko. Sa gitna ng kumpulan ng mga motor at kotse, isang babaeng nakasimpleng itim na jacket ang mabilis na nagmamaneho ng motor. Siya si Captain Sarah,
intelligence ng Scout Ranger na nagsasagawa ng secret mission. Matalim ang mata, paminsan-minsan ay sinusuyod ang paligid, sinisigurong walang kahina-hinalang galaw. Sa kaliwat kanan ng kalsada, mabilis na lumalampas ang hilera ng mga tindahan at karinderya. Ang tunog ng busina na humalo sa usapan ng mga tao ay pumupuno sa hangin. Napaka-importante ng misyon ngayon. Tukuyin ang galaw ng armadong grupong separatista na hinihinalang nagpaplano ng aksyon sa sentro ng lungsod. Sinabi ng huling intel na isa sa mga miyembro nila ay magmamanman sa lugar na ito. Kailangang kumilos ng mabilis ni Sarah, pero hindi agaw pansin. Relax lang parang karaniwang motorista. Bulong niya sa sarili habang inaayon ang bilis ng motor sa daloy ng trapiko. Bigla, mula sa likod ng dark glasses, nahuli niya ang kahina-hinalang galaw sa isang maliit na kapihan malapit sa interseksyon. Dalawang lalaking matitipuno ang katawan na may malalaking bag ang nakaupo sa sulok nag-uusap ng may alertong kilos. Binagala ni Sarah ang takbo ng motor, nagpanggap na tinitignan ang cellphone habang matalim na nagmamasid ang mata. Isang bagay ang natutunan niya sa tagal ng serbisyo, ang kaaway ay madalas na nagtatago sa pinakakaraniwang lugar. Ngunit bago pa siya makakalap ng karagdagang impormasyon, isang magaspang na boses ang pumigil sa konsentrasyon niya. Hoy, yung naka-black jacket hinto. Agad na nag-focus ang tingin ni Sarah. Sa harap, isang matabang pulis ang nakatayo sa gitna ng daan kumakaway ng may otoridad. Bumigat ang dibdib niya hindi dahil sa takot, kundi dahil nanganganib na magulo ang misyon niya dahil sa bagay na hindi dapat mangyari. Huminga siya ng malalim tapos ay tumapak sa preno inihinto ang motor sakto sa harap ng pulis. Ang pangalan sa nameplate ay malinaw na mababasa, Jepoy. Matalim ang mata, mas bagay na mag-interrogate ng kriminal kaysa mag-check ng karaniwang motorista. Ang mataba niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa ticket booklet. Sinuyod ng tingin ang katawan ni Sarah mula ulo hanggang gulong ng motor tila naghahanap ng rason. Papeles bilis. Bulyaw niya ng magaspang at mainipin. Tumango ng marahan si Sarah inabot ang ECCE at lisensya ng kalmado. Ngunit bago pa makapagsalita, binaliktad-baliktad na ni Jepoy ang dokumento gamit ang magaspang na galaw ng daliri. Bakit iba ang address nito sa ECCE? Bigla niyang tanong. Kahit na ilang block lang ang layo, napakunot noo si Sarah. Nasa iisang area pa rin yan, sir. Lumipat ako ng bahay pero hindi pa na-update. Suminghal si Jepoy. Malinaw na hindi kontento. Lumipat ang mata sa motor ni Sarah, kinatok ang body gamit ang dulo ng ballpen tila nag-iinspeksyon ng smuggled goods. Maliit ang kaliwang side mirror, mahina ang signal light sa kanan. Bulong niya na parang nakahanap ng kayamanan. Padahal alagang-alaga ang motor. Alam agad ni Sarah ang direksyon ng usapang ito. Ang pulis na tulad ni Jepoy ay hindi naghahanap ng mali, kundi gumagawa ng mali. At nang lumabas ang asim ng ngiti, bumuka si Jepoy habang tinutap ang ticket booklet. Nahulaan na ni Sarah ang susunod na sasabihin. Kung gusto mong ayusin, magbayad ka ng 2,000, ngayon din ako na ang bahala sa lahat. Bulong niya ng mahina mas malambot pero mas nakakatakot. Naggitngit ang ngipin ni Sarah. Ang importanteng misyon niya ay nanganganib ngayon hindi dahil sa armadong separatista, kundi dahil sa isang tiwaling nakauniporme na dapat sana ay kakampi niya. Lalong uminit ang tanghaling iyon. Pinigilan niya ang emosyon. Nanatiling nakatitig ang mata sa mukha ni Jepoy na ngayon ay nagpapakita ng peking kasiyahan. 2,000, isip niya. Masyadong malaking halaga para sa penalty ng violation na hindi naman totoo. Pasensya na po, sir. Sabi ni Sarah sa boses na patag pero kontrolado. Wala po akong dalang ganoong kalaking pera. Sa kaayon sa patakaran, ang ganitong violation ay dapat 500 lang ang multa. Ngumisi si Jepoy, lumawak ang ngiti parang tinderong alam na walang choice ang biktima. Ang patakaran ay pwedeng ayusin, ineng. Kung gusto mo ng opisyal na proseso, dadalhin ko ang motor mo sa impounding area. Mas hahaba ang usapan. Tinapik-tapik ng kamay niya ang manibela ng motor ni Sarah ng relax. Galaw na malinaw na ginawa para ipakita kung sino ang maihawak ng kontrol dito. Ang ilang motorista ay sumulyap sa kanila, pero nagmadaling ipagpatuloy ang biyahe. Walang gustong masangkot. Huminga ng malalim si Sarah.
Ang bawat segundong nasasayang dito ay nangangahulugang ang separatist group na minamanmanan niya ay pwedeng makalayo o baka mahalata pa ang presensya niya. Pero ang magbayad ng ganitong pangingikil ay hindi rin opsyon. Opisyal ng gobyerno, sir. Bulong niya ng mahina, umaasang sapat na ang pangungusap para paatrasin si Jepoy. Pero sa halip na kumalma, lalong namula ang mukha ni Jepoy. Huwag kang magmalinis. Bulyaw niya bigla, ang boses ay tuminis hanggang sa lumingon ang ilang tao sa malapit na karinderya. Laging may rason ang lahat ng motorista. Kung talagang opisyal, nasaan ang Napakunot noo si Sarah. Ang pagkakakilanlan niya bilang intel ay malinaw na hindi niya pwedeng ipakita basta-basta, lalo na sa gitna ng misyon. At doon naramdaman ng predator instinct ni Jepoy na nakahanap siya ng kahinaan. Lalong kumapal ang tensyon sa pagitan nila na muo. Itinuwid ni Sarah ang posture, ang tingin ng mata na kanina ay neutral ngayon ay naging malamig. Hindi ako nagsisinungaling, sir. Pero hindi rin ako magbabayad para sa bagay na hindi ko nilabag. Ang boses niya ay matigas, sukat na sukat parang scalpel na humihiwa mismo sa ego ni Jepoy. Nanginig ang pisngi ni Jepoy. Wala nang mas nakakainis sa kanya, kaysa sa maliit na tao na naglalakas loob lumaban. Sa tingin mo pwede mong paglaruan ang pulis? Sigaw niya habang lumalapit. Ang amoy ng sibuyas at yosi mula sa hininga ay masangsang, ang kamay ay nakaduro, isang dangkal na lang mula sa mukha ni Sarah. Vulgar na intimidasyon, ang ilang street vendors ay nagsimulang magbulungan. Nagsimula ring itaas ng palihim ang mga kamera ng cellphone. Hindi na tinag si Sarah. Rinerespeto ko ang uniforme, sir. Pero please respetuhin niyo rin ang batas na dapat niyo sanang ipinapatupad. Ang pangungusap ay parang bensin ang ibinuhos sa baga. Umuwol si Jepoy, nanigas ang mukha. Nang walang babala, dumura siya sa sapatos ni Sarah. Bastos na babae. Mura niya. Sinundan ng marahas na tulak dahilan para mapaatras si Sarah ng paika-ika hanggang sa halos matumba. Bumangga ang braso sa side mirror ng motor. Gumapang ang hapdi pero hindi mapapantayan ang galit na kumukulo sa dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon. Pinagpag ang alikabok sa tuhod. Ang tingin niya nang muling tumingin kay Jepoy ay nagbago na. Hindi na neutral kundi parang agila na nakalock sa biktima. Iyan ang huling pagkakamali mo. Bulong niya sa sarili. Kusang kumuyom ang mga daliri. Si Jepoy na hindi alam ang malaking panganib na inimbita ay ngumiti pa ng may kasiyahan nang makita ang reaksyon. Nakatayo ng tuwid si Sarah, malalim at sukat ang hininga parang sundalo sa combat-ready position. Nakadikit pa ang alikabok sa jogging uniform, pero ang ugali niya ngayon ay purong bakal na kakabuo lang. Malamig ang mata, sobrang lamig, hanggang sa nag-alinlangan ng kaunti si Jepoy. Pero tinakpan agad ng kayabangan ang natural instinct niya. Anong tinitingin-tingin mo? Bulyaw niya habang lumalapit, sinusubukang takpan ang hindi magandang pakiramdam na nagsisimulang kumiliti sa bato. Biglang tumahimik ang paligid, tumigil sa pagnguya ang ilang residente. Nanigas ang tindero ng fishball sa likod ng kariton. Ang tunog ng makina ng motor na dumadaan ay tila nagpahina ng sarili, nag-iwan ng bakanting espasyo para sa tensyon na pwedeng hawakan. Hindi sinagot ni Sarah ang probokasyon. Nakasara ng mahigpit ang labi, tanging ang pulso sa sentido ang nagpapakita kung gaano katindi ang pagpipigil niya. Lalong naging hindi komportable si Jepoy sa katahimikang ito. Karaniwan ang mga biktima niya ay iiyak agad at hihingi ng tawad o magmamadaling ilabas ang pitaka. Pero iba ang babaeng ito. Ang kapal din ng mukha mo ha, hardik niya ulit. Sa pagkakataong ito ay mas malakas para takpan ang kawalan ng kasiguraduhan. Itinaas ang kamay, nakaamba ang hintuturo. Muntik nang tumusok sa paningin ni Sarah na nananatiling kalmado. Ngunit sa oras na iyon ay gumawa ng malaking pagkakamali si Jepoy. Maling-mali ang pagkakaintindi niya sa kapanatagan ni Sarah bilang kahinaan. Sa mata niyang pinalabo ng emosyon at kasakiman, nakakita siya ng madaling target. Gayong sa harap ng mata niya ay nakatayo ang isang sinanay na sundalo na binibilang ang bawat galaw. Pagsisisihan mo to. Gigil niya. Handa nang lumipad ang kamao. Ang hangin sa paligid nila ay parang tumigil sa pag-ikot naghihintay ng pagsabog na hindi maiiwasan. Mabilis na lumipad ang suntok ni Jepoy papunta sa mukha ni Sarah. Pero bago pa maramdaman ang tama,
gumalaw na ang palad ni Sarah. Reflex na sinanay. Ang minimalist movement ala military self-defense ay naglihis sa attack. Huwag niyo pong pilitin, sir. Desis niya sa pagitan ng nakakagat ng ngipin nagbibigay pa ng huling pagkakataon. Pero hindi si Jepoy ang tipo na marunong bumasa ng sitwasyon. Dahil naramdamang napahiya sa harap ng publiko, namula ang mukha. Walang hiya. Mura niya tapos ay nagpakawala ng sipa ng bara-bara sa tiyan ni Sarah. Sa pagkakataong ito kinailangang tumalo ni Sarah paatras para umiwas. Nagliparan ang alikabok ng kalsada sa paligid ng paa niya. Ilang patak ng pawis ang tumulo sa sentido, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa init ng emosyon na nagsisimulang maging mahirap kontrolin. Nagsimulang marinig ang sigaw ng mga manonood. Tama na, sir. Huwag nang pahabain. Sigaw ng isang tindero mula sa malayo. Pero ang boses na iyon ay parang hindi pumasok sa tainga ni Jepoy na bulag na sa galit. Hinablot niya ang braso ni Sarah ng marahas, sinubukang kaladkarin. Sa tingin mo pwede kang lumaban sa pulis ng basta-basta? Naramdaman ni Sarah ang paninigas ng buong kalamnan ng katawan. Ang ilang taong pagsasanay sa Scout Ranger ay umalinggaw sa isip niya. Procedure sa paghawak ng hidwaan, escalation ng karahasan hanggang sa sandaling makatwiran na ang pagtatanggol sa sarili. Ang hininga na kanina ay regular ay nagsimulang bumilis nang iwinasiwas ulit ni Jepoy ang kamao. Sa puntong ito, alam ni Sarah na abot na sa limitasyon ang pasensya niya. Nanaig ang combat instinct. Nang lumipad ang suntok ni Jepoy sa hindi mabilang na pagkakataon, umikot ang katawan ni Sarah sa presisyong nakamamatay. Isang 360-degree kick ang humagibis parang elisi. Tumama ang dulo ng military boots niya sakto sa cheekbone ni Jepoy na may tunog na iblag na umalinggaw sa kalsada. Tumilapon ang tiwaling pulis paatras. Ang mataba niyang katawan ay bumagsak sa aspalto ng marahas. Namutla agad ang mukha. Hinawakan ng kamay ang panga na muntik ng matanggal. Laban ka? Ubo ni Jepoy sinusubukang bumangon ng nanginginig. Pero bago pa siya makatayo ng tuwid, nilukuban na siya ng itim na anino. Nakatayo si Sarah sa itaas niya. Isang kamay ang nakahawak sa kwelyo ng uniforme ni Jepoy. Ang kabilang kamay ay nakatutok ang dulo ng baril sakto sa gitna ng mga mata niyang nanlalaki sa takot. Tahimik. Ang boses ni Sarah ay mababa parang bulong ng hangin sa gabi pero kasing tigas ng bakal. Naramdaman ni Jepoy ang malamig na bakal na nakadikit sa noo. Sa unang pagkakataon ang mga mata niya ay nagpakita ng tapat na pagsisisi. Teka ako. Sabi ko tahimik. Putol ni Sarah. Nakakabit na ang daliri sa gatilyo. Biglang tumahimik ang paligid. Nagpigil ng hininga ang lahat ng saksi. Kahit ang pusa sa gilid ng kalsada ay tumigil sa pagdila ng paa. Tila ba nakisali sa pagdamdam ng nakamamatay na tensyon. Huminga ng malalim si Sarah. Sa ulo niya ay umaalinggaw ang mission protocol, rules of engagement, at ang konsekwensya na dapat niyang harapin. Dahan-dahan pero sigurado inusog niya ang dulo ng baril sa bibig ni Jepoy na ngayon ay nanginginig na. Ito ang huling leksyon mo. Bulong niya dinidiin ang dulo ng baril ng mas malalim hanggang sa masamid si Jepoy sa takot. Pero hindi kinalabit ni Sarah ang gatilyo, hindi iyon ang layunin niya. Sa galaw na sanay, tinanggal niya ang magazin ng baril at ikinandado sa sinturon. Ang kaliwang kamay ay nakahawak pa rin sa kwelyo ni Jepoy, mahigpit gaya ng agila na nakahuli ng daga. Tapos sa mabilis na galaw ay dinukot ang bulsa, inilabas ang special phone na may emergency button. Pinindot ng kaliwang daliri ang baton bago pa makareact si Jepoy. Delta Romeo 21 need backup local police sa Pandawa Road. Patag ang boses puno ng wibawa. Sa kabilang linya, sumagot ang operator ng maikli ng kumpirmasyon. Sinubukan ni Jepoy na nakahandusay pa rin na gumapang palayo, pero ang isang mahinang sipa ni Sarah sa tagiliran ay nagpaupo sa kanya ulit. Huwag kang gagalaw. Hardik niya nang hindi kailangang lakasan ang boses. Sinuyod ng mata ang paligid sinisigurong walang ibang banta. Nagsimulang maglakas loob lumapit ang ilang residente. Itinaas ang cellphone para mag-record. Pang-ebidensya to. Bulong ng isang nanay sa asawa habang itinututok ang kamera sa mukha ni Jepoy na ngayon ay namumula sa hiya. Wala pang 5 minuto, narinig na ang sirena na papalapit.
Dalawang mobile patrol ang dumaan na may umiikot na ilaw. Pagkababa, natigilan agad ang mga pulis na dumating nang makita ang kasamahan na nakahandu sa isalupa habang may babaeng nakaitim na uniforme na nakatayo ng tuwid sa itaas nito. Captain Sarah Adiprana, Scout Ranger, maikli niyang sabi habang ipinapakita ang specialty. Agad na tumayo ng tuwid ang lahat ng pulis na dumating at sumaludo. Inaresto ko ang tiwaling ito dahil sa pangingikil at pagharang sa tungkulin ng Estado. Dagdag ni Sarah habang sinisipa ng marahan ang rehistro ni Jepoy na nagkalat pa rin sa aspalto. Agad na sinuri ng isang pulis ang recording ng residente samantalang ang dalawa pa ay pinusasan si Jepoy na ngayon ay talagang wala ng laban. Alam niyo bang malaking pagkakamali to? Reklamo ni Jepoy sa mga kasamahan pero tinignan lang siya ng mga ito ng may pandidiri. Umiling ng marahan ang isang batang pulis. Ginagawa lang namin ang trabaho, sir. Ngayon, ang tunog ng click ng posas na nagkandado sa pulso ni Jepoy ang naging huling tuldok ng drama noong tanghaling iyon. Sa malamig na interrogation room, nakaupo si Jepoy ng hapo sa upuang bakal. Ipinapalabas ulit ang video recording ng residente sa monitor screen. Iligal na checkpoint, pagdura, marahas na tulak, hanggang sa tangkang pambubugbog. Si Colonel Ranga na namumuno sa investigasyon ay bumuntong hininga ng malalim habang isinasara ang folder. May 5 katulad na report na tungkol sa'yo ngayong buwan, sabi niya sa tonong may malalim na pagkadismaya. Yumuko lang si Jepoy. Tumulo ang malamig na pawis sa namamagang sentido. Sa kabilang kwarto, tinatapos ni Sarah ang official report na may perpektong detalye. Dinalhan siya ng isang batang opisyal ng isang baso ng tubig. Puno ng paghanga ang mga mata. Na-check na namin ang key recording ng mga tindahan sa kahabaan ng kalsada, Captain. Lahat ay nagkukumpirma sa kwento niyo. Tumango ng maikli si Sarah. Nanginginig pa ng kaunti ang mga daliri habang humuhupa ang adrenaline. Ang mahalaga ay hindi pagtakpan ang kasong ito. Bulong niya habang nakatingin sa pinto ng interrogation room kung nasaan si Jepoy. Kinabukasan mabilis ang naging paglilitis. Si Jepoy na karaniwang mayabang ay nakaupo na ngayon ng matamlay sa upuan ng akusado. Pinalitan na ang uniforme ng orange na damit ng preso. Matigas na binasa ng piskal ang kasong pangingikil, pang-aabuso, at pagmamalabis sa kapangyarihan. Hinarang din ng akusado ang State Intelligence Operation. Itinuro ng dulo ng daliri si Sarah na naroon bilang pangunahing saksi. Tumango ng marahan ang hukom bago ipukpok ang maso. 3 taong pagkakulong ng walang probation. Nang ilabas si Jepoy sa korte, nagtama ang mata nila ni Sarah sandali. May bakas ng paghingi ng tawad doon, pero huli na ang lahat. Sana maging leksyon ito sa lahat ng alagad ng batas, gumam ni Sarah habang pinagmamasdan ang reaksyon ng ibang pulis na naroon. May tumango ng marahan, ang iba ay yumuko sa hiya. Sa labas ng gusali ng korte, ang sikat ng araw sa tanghali ay tumatama sa singboard ng Regional Trial Court tila nagbibigay ng senyales ng bagong kabanata. Nakahilera ng maayos ang mga DC camera sa conference room ng CACRA headquarters. Lahat ng lens ay nakatutok sa podium kung saan nakatayo ng tuwid si Colonel Ranga. Sa tabi niya, naroon si Sarah na naka-full uniform ng Scout Ranger na nagpatitig ng buong atensyon sa bawat journalist. Ang araw na ito ay dapat maging turning point para sa ating institusyon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ranga sa mikropono. Sabay-sabay na tumango ang 12 ng miyembro ng pulisya na naroon. Mabilis na nagtala ang isang reporter tapos ay bumulong sa kasama. Unang beses sa loob ng 5 taon na nagdaos ang pulisya ng ganitong conference. Nagpatuloy si Ranga sa pamamagitan ng pagpapakita ng clip ng paglilitis kay Jepoy sa malaking screen. Hindi lang ito tungkol sa isang tiwali, kundi tungkol sa sistema na kailangan nating ayusin. Diin niya, itinuturo ng hintuturo ang litrato ni Jepoy na nakadamit preso. Ilang miyembro sa unahan ang yumuko ng mabigat. Ang mukha ay malinaw na may pasa na responsibilidad. Sa pagtatapos ng conference, pinagsalita ni Ranga si Sarah. Biglang tumahimik ang kwarto nang humakbang siya sa mikropono. Ginagawa ko lang ang tungkulin. Maikli niyang sabi, pero bawat salita ay may bigat. Ang mas mahalaga ay kung paano natin sama-samang iingatan ang tiwala ng publiko. Kusa na pinunasan ng isang babaeng opisyal ng pulis sa likod ang gilid ng mata na basa.
Nang matapos ang event, nagtagumpay ang isang senior journalist na harangin si Sarah sa pasilyo. Ano ang pinakamahalagang mensahe ng pangyayaring ito, Captain? Masigla niyang tanong. Huminto sandali si Sarah, tapos ay ngumiti ng tipid na ang uniforme ay hindi panangga para sa kawalan ng katarungan, kundi bandila na dapat ingatan ang dangal. Umalingaw-ngaw ang sagot sa bakanting pasilyo bago nawala ang hakbang sa likod ng pinto ng elevator. Iniiwan ang pagbabago na sinimulan na niya gamit ang 360-degree kick sa tanghali na hindi malilimutan.